Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay magpipresent po ako ng multiple choice questions as practice review or practice test for this upcoming periodical test. So ang focus po nito ay about rational numbers at ito po ay part 3 ng aking ginagawang video lesson about Math 7 Matatag. Kung di po nyo napanood yung part 1 about polygons at yung part 2 about percentage and rate, balikan lang po ninyo dito sa ating channel. Okay, so let's start. Number 1 question. Which of the following does not belong to the group? A, 1/2, B, square root of 5, C, 0.50, and letter D, 50%. So kapag ganito po yung question na which of the following does not belong to the group, ibig sabihin pag-aaralan po natin yung apat na choices. So yung tatlo po ay may relationships at yung isa po ay walang relation sa tatlo. Okay, so may nag-iisa pong hindi kaugnay dun sa tatlo na magkakaugnay. Okay, so isa-isahin po natin. Yung 1/2 po, ito po ay rational number. Okay? Rational po yung 1/2. Yung square root of 5 ay hindi po yan rational. Okay? Not rational po ito. Tingnan natin yung letter C. 0.50. Ang 0.50 po ba rational? Yes. Ito po ay decimal. Ibig sabihin ito po ay rational number. At yung letter D po ay 50%. Ito din po ay rational number. So ang rational number po ay 50%. 0.50 at yung fraction 1/2. So alin po dito ang hindi rational number? Ito pong letter B, square root of 5. So yan na po yung not belong to the group, square root of 5. Okay, for number 2 question. Which of the following statements is true? Okay, so alin daw po dito sa choices A, B, C, D ang true? Or ito po ay equation, alin po dito ang equal? So, ibig sabihin, yung tatlo po ay not equal at yung isa po ay equal. Okay, kasi is true. Alin daw po dito yung isa na equal silang dalawa. Okay, so ito po ay fraction ang given at ang equivalent po niya ay decimal. So, ibig sabihin, you're going to convert fraction into decimal. Okay? So, unahin po natin, 4/5. Kung titignan natin, medyo mag-iisip pa po tayo kung paano po ito i-convert into decimal. So, may konting computation. Ano po? So, ang madali pong i-compute into decimal ay kapag ang kanyang denominator ay 10 or 100 or 1,000. So, kagaya po itong B at C. Ang B po, ang denominator ay 10. Okay, so madali pong i-decimal yan. Ang numerator niya ay 7. Kapag 10 po ang denominator, move lang po yung decimal going to the left rather. So from right to left. So ito po dapat letter B, 7/10 should be 0.7. So lagyan ko po ng marking. So magiging yan. So andito po yung decimal sa unahan. So dapat po 0.7. Ito po ay 0.60. Ibig sabihin mali po ito. Okay? So mali po itong letter B. So hanapin po natin yung true. Again, next, ito po ay letter D, 5/100. Madali din pong itong i-decimal. So para i-decimal po itong 5/100, i-move natin yung decimal ng 5 going to the left 2 times kasi dalawa po yung 0 ng denominator. So move po natin. So 1, 2. So andito po yung decimal. Yung space po sa unahan na isa, ito po, lagyan po ng 0. So dapat ito po ay 0.05. Ang equal po niya dito ay 0.5. So ibig sabihin, hindi po sila equal. Ano po, dapat may 0 po sa unahan pa ng 5. Ano po, dapat po ay 0.05 or 0.05. So, therefore, letter D is wrong. Okay, so balikan po natin. Nandito po yung sagot sa A and C. Okay, yung A, 4/5, hindi 10, hindi 100. Yung letter C naman, 1/2. Kung alam po ninyong i-convert kaagad, yung 1/2 po kasi madali ito. 1/2 ibig sabihin kalahati. Ang kalahati po ay 50% or 0.5. Ano po? Okay, tingnan natin using computation. Unahin po natin yung 4/5. Okay, so yung 4/5, hindi po 10 ang kanyang denominator. So medyo mahirap i-convert. Pero ganito lang po yun. Yung 5 po, pwede po nating gawing 10 ang denominator. Okay, 5 po yan. Para maging 10, i-multiply lang po natin yan ng 2. Okay? Pag nag-multiply po tayo ng 2 sa denominator para maging 10 ito, mag-multiply din po ng 2 sa numerator. Okay? So this become, sa numerator, 4 times 2 is 8. At sa denominator naman, 5 times 2 is 10. Okay, 8/10 na po yung 4/5. So madali na pong kunin yung kanyang decimal. So since isa lang po yung 0, so move the decimal going to the left 1. Once. Okay, 1. So ibig sabihin, ito po ay 0.8.
Okay, 0.8 or 0.80, the same po yan. So, ibig sabihin, ang tama po natin ay ito pong letter A. Pero, tingnan po natin itong letter C, 1/2. O gawin po nating 10 din po ang denominator. So, para maging 10 ang denominator, 2, multiply natin yan sa 5. I-reverse po natin. Okay? So, 5 times 5 sa 1 times 5 sa numerator is 5. Sa denominator naman, 2 times 5 is 10. So, ito po ay move natin yung decimal, 1. Okay, so ibig sabihin 0.5 dapat. Pero ang sagot po dito ay 0.25. So ibig sabihin mali po ito. So alin daw po dito ang true? Ito pong letter A. Okay, for number 3 question. What is 4/5 into percentage? Okay, 20%, 40%, 60%, 80%. So yung fraction, gawin po nating percentage. Okay, so paano po yan? Ang gagawin lang po natin, ito pong fraction, gawin po muna nating decimal, and then from decimal, gawin po nating percentage. So paano po? Ganito lang po yon. Ito pong fraction natin, gawin nating decimal. Paano po ulit to kanina? 4/5, ang denominator po niya ay 5. So, hindi po yan pwedeng i-decimal kaagad. Hindi po natin nakikita. So, kailangan gawin po nating 10 ang denominator. So, multiply po natin ng 2. Okay? Numerator and denominator. So, again, 4 times 2 is equal to 8. At sa denominator, 5 times 2 is 10. Okay? 8/10, 10 yung 4/5. So, 10 na po ang denominator. Madali na pong i-decimal yan. So, to decimal, this will become 0.8. So, again, move natin yung decimal once going to the left, 1. So, ito po ay 0.8 or 0.8. So, after po natin may decimal, gawin na po nating percentage. Okay? So, paano po yan? Multiply lang po natin yan sa 100. So, again, paano po mag-multiply ng decimal by 100? So, ganito lang po yun. Yung 0.8 na yan, i-move lang po natin yung decimal niya going to the right 2 times kasi multiply mo ng 100. So, dalawa po yung 0 ng 100. So, move 2 times going to the right. So, gawin po natin. Ito po ay, okay, 0.8. Gawin po natin. Move natin yung decimal going to the left, right, 1, 2. And then, lagyan natin yung space ng 0. So, yan po ay magiging 80. Ano po? So, yung decimal, napunta na po sa dulo, wala na po yan. So, magiging 80. So, ito po ay 80%. So, meron po bang 80%? Meron po. Ito po ay letter D. Number 4 question. Which of the following rational numbers are arranged in increasing order? Okay, so ito na naman, which of the following naman na naman. So ibig sabihin, pag-aaralan po natin yung choices A, B, C, D. Alin daw po dito ang arranged in increasing order? So ano pang ibig sabihin ng increasing order? Ang increasing order po ay from smaller number to the larger number. Papataas po siya, increasing. Okay. So, pag-aral natin yung choices A, B, C, D kung alin dito ang arrange in increasing order. So, mabilis po sanang i-arrange ito kung lahat po ay nakadesimal. Pero yung iba po ay fraction at percentage. Okay? Pero ano po yung technique para mas mapabilis? Kasi medyo matagal-tagal po yan na mag-arrange. Ano po? Okay. So, ganito lang po yon. Pag-aaralan po natin yung ating choices. So, ito pong letter A, 5.6. 5.56, magkasunod po ba sila? Yes. Pero yung 0.75, nandito po sa dulo. Ay nauna po ay 5.5. Mas maliit po ba yung 5.5 sa 0.75? Hindi po. Or dito na lang po natin i-compare. 5.5 daw ay mas maliit kaysa 6? O pwede. Pero yung 5.5 ay mas malaki kaysa 0.75. Ay nauna ito. So, ibig sabihin, ito pong ating letter A choices or pamimilian ay hindi na po ito naka-arrange sa increasing order. Okay, signan po natin itong letter B. 0.75, okay, decimal. 90%, medyo mahirap. 3/2 fraction. 5.5 at 6. So, i-compare po natin itong dalawa. Yung 5.5 ba ay mas maliit sa 6? Pwede. Okay, pero tingnan natin ito, medyo mahirap tingnan. Okay, balikan natin mamaya. Ito muna tingnan natin yung letter C. 0.75, okay, decimal. 3/2 fraction, 50%. Ito, compare po natin. Yun po bang 6 ay mas maliit kaysa sa 5.5? Kasi nauna po ay 6, then 5.5. Ay, di ba, ang increasing papataas. So, mas maliit po ba yung 6 dun sa 5.5? Hindi po. Mas malaki po yung 6. Ibig sabihin, ito kaagad ay mali. Ano po? Kasi, hindi po increasing itong dalawang value na ito. Okay. So, dalawa na lang po yung pamilya natin. Ulitin. Then, letter D po, tingnan natin. Ang una pong number dito ay 6.
Okay? At nandito po yung 5.5, 0.75. Yun po bang 6 ay mas maliit kaysa 0.75? No, hindi po. So, ibig sabihin, ito pong letter D ay mali din. So, alin po dito yung hindi po natin na-exan? Ito pong letter B. So, ibig sabihin, yung letter B po ay naka-arrange po yan in increasing order. Okay? So, ganyan lang po ang pag-select kung alin po dyan ang increasing order. Okay, for number 5 question. What rational number is represented by point B on the number line below? Ito po yung ating number line. Okay? So ito po ay B, A, D, C. Ang hinahanap po ng problem ay point B. Okay, bilugan ko po yung point B. Nasaan po yung point B dito? Ito po yung ating point B. Okay? So alin daw po dito ang nire-represent ng point B na rational number? Ito po yung ating choices. 2.50, 4, 50%, and 3/2. Okay, so isa-isahin po natin kung alin po dito. Okay? Pero tingnan po natin yung ating pong point B. Ang point B po natin ay nasa pagitan ng 1 and 2. Okay, halos nasa gitna po ng 1 and 2. So, ibig sabihin, kapag decimal sana, ito po ay 1 point something kasi nauna po yung whole number na 1. So, 1 point something in decimal. So, yung letter A po, 2.5, hindi po 1.5. So, ibig sabihin, 2 ito, mali na kaagad yung letter A choices. Okay? So, hindi po yan yung ating pwedeng maging sagot. Sa letter B po, 4, whole number. Ang 4 po ay D. So, ibig sabihin, mali din po itong letter B. Okay? Next po, ang pamilihan po natin ay ito pong C, 50%, and D, 3/2. So, ano po ba yung 50% in decimal? Okay, di ba? Kapag i-decimal po natin yung percentage, divide lang po natin ito sa 100. So, divide by 100, ang gagawin lang po natin, i-move natin yung decimal going to the left, okay, 2 times kasi divide by 100. So, kapag i-decimal natin yan, 1, 2, yan po ay magiging 0.50 or 0.5. Pareho lang po yan. So, 0.5, ibig sabihin ay 1/2, kalahati. Mula 0 hanggang 1, kalahati. Ito po yung 0.5. Ito po yung 50%. Ito po yun. Ito po ay pagitan ng 1 and 2. So, ibig sabihin, ito pong letter D, yan na po yung ating sagot. Check mo natin kung tama. Ang 3/2 in mixed number ay 1 and 1/2. Isa't kalahati. O tama po ba? Isa't kalahati po. So, our answer here is 3/2. Okay, for number 6 question. What is the correct rational number to be placed on the space of this equation 2/8 plus blank is equal to 5/8 to become true? Okay. So kung titingnan po natin, yung ating pong equation or statement ay addition of fraction. Okay? Addition of rational numbers. Since yung kanila pong denominators pareho, yung sagot at yung isang given na rational number ay parehong 8. Ibig sabihin, yung i-add natin ay 8 din po dapat dito, ang denominator. So yung choices po natin ay 8 po lahat, except po yung letter D, 1/4. So ibig sabihin, mali na po yung letter D, 1/4. Ano po? Dapat po, over 8 po ang magiging may sasagot natin dito. Okay? So, kung 8 sa addition of rational numbers, kapag pareho pong 8 yung denominator, copy the denominator 8. Okay? Tama po ito. And then, ano po dapat ang numerator niya? Ano yung i-add natin sa 2 para maging 5? Okay, 3 po. So that 2 plus 3 is equal to 5. So, mayroon bang 3 ang numerator? Meron po. Ito pong letter A. Okay, number 7 question. What is the product of 5/8 and 1/4 in simplest form? Okay, pag sinabi po nating product, you are going to multiply. At ito po yung ating choices. Okay, multiply po natin 5/8 times 1/4. So, paano po ba ang pag-multiply ng rational numbers or fraction? Ang pag-multiply ay multiply numerator, multiply denominators. Ganoon lang po yun. So, this become 5 times 1 is 5. Sa denominator naman, 8 times 4 is 32. And then, you're going to simplify in simplest form. Yung 5/32 ba pwede pang i-reduce? Hindi na po pwede. So, meron po bang 5/32 sa ating choices? Meron po. Ito pong letter C, 5/32. Okay, for number 8 question. Subtract 0.25 from 6/10. Okay, medyo mahirap po yata yung tanong niya.
kasi isusubtract natin yung decimal mula dito sa fraction. So ang gagawin lang po natin, ito pong fraction, gawin nating decimal. So again, ano po ang decimal ng 6/10? 10 po ang kanyang denominator, madali lang po yan. So ang kanyang decimal po ay move natin yung decimal, okay, once, isa lang pong beses kasi over 10. So magiging 0.6 or magiging 0.6 or 0.60, pareho lang po yan. Bakit ko po dinagdagan ng 0? Kasi 2 decimal place po yung ating isusubtract. Okay? But by the way, yung 0.6 at 0.60 pareho lang po yan. Okay, so what is 0.60 minus 0.25? Take note from the word from. Ang mauna ay 6/10. Ano po? And then susubtract natin yung 0.25. Okay, so this become, okay, so 0 minus 5 cannot be. You borrow 1 here. So magiging 10. 10 minus 5 is 5. At ito pong 6, nanguha po tayo ng isa, magiging 5. 5 minus 2 is 3. So magiging yan po ay 35 or 0.35. Yan po ay letter B sa ating choices. Okay, for number 9 question, find the quotient when 5/8 is divided by 3/4. Okay, pag sinabi po natin quotient, ito po ay division. Okay, di-divide po natin daw yung 5/8 dun sa 3/4 or 3/4. Okay, so paano po mag-divide ng fraction? Okay, ganito lang po yon. So, ang pinakang technique lang po yan ay by cross multiply. So, ito po. Multiply lang po natin to 5 times 4. Okay, pag ganyan po muna. Okay, 5 times 4 is 20. Ito na po yung 20 na product. And then, i-multiply lang po natin itong another pair, 8 times 3. At yung sagot po, gawin po nating denominator. Okay? So, what is 8 times 3? 24. O, ganyan lang po yan. And then, i-reduce lang po natin sa lowest term kasi yung 20/24, wala po dito sa choices. Ibig sabihin, kailangan nating i-reduce ito. So, balikan po natin ulit. 5 times 4, 20. Numerator. 8 times 3, 24. Gawin po nating denominator. Okay? So, yung 20 at 24 can be reduced. Pwede pong i-divide yan pareho by 4. Okay? So, divide by 4. So, this become 20 divided by 4 is 5. 24 divided by 4 is 6. So, magiging 5/6. Okay? Meron po bang 5/6 sa choices? 5/6, 5/7, 6/5, 3/8. Meron po. Ito pong letter A, 5/6. Okay, for number 10 question. What is 0.3333 and so on infinity? Pag tatlong dot na eso. Ibig sabihin, non-terminating decimal po yung given. Gawin po nating fraction form. Okay, kaya ang ating pong choices ay naka-fraction. Kasi gagawin po natin itong decimal number into a fraction form. Okay, so paano po yan? So yung given po natin ay 0.333333 and so on. Non-terminating decimal. So, ilan po yung digit na nauulit? Isa lang po yung 3. Kun lang po natin yung 3 na nauulit. Okay? Isang digit lang po. And kapag ganito pong non-terminating at isa po yung digit na nauulit, always divide by 9. Okay? Halimbawa, 0.44444, 4/9. 0.55555, 5/9. Ganun po yun. Ano po? Basta isa lang po yung decimal na naulit over 9. So, yung 3/9, wala po yan sa choices. Kailangan i-reduce natin to lowest term. Yung 3 at 9 ay divisible po yan pareho ng 3. Kaya this become 3 divided by 3, 1 sa numerator. Sa denominator naman, 9 times 3, ay 9 divided by 3 is 3. So, 1/3. May 1/3 na po sa ating choices. Meron po. Ito pong letter B, 1/3. For number 11 question, which of the following is the fraction form of 0.27, 27, 27, and so on? Again, may tatlong dot sa dulo. Ibig sabihin, non-terminating decimal. At yung pong 27, may bar po sa taas. Okay, ibig sabihin, dalawang digit po ang nauulit. 27, 27, 27, and so on. So, yung number 10 kanina ay isang digit lang, 333. Ito naman po ay 2 digits, 27. So, kunin po natin yung 2 digits na naulit, 27. And i-divide po natin yan sa 99. Again, kapag isang digit ang naulit, divide by 9. Kapag dalawang digits, divide by 99. So kapag tatlong digits naman, 999 naman ang denominator niya. Okay? Balik po tayo. Since 2 digits po ito, then over 99. 27/99, meron po ba sa choices? Wala po dito. Ibig sabihin, we need to reduce this fraction to lowest term. So ano po yung common factor
or divisor ng 27 and 99. So, pwede po dyan ang 9. Okay, so what is 27 divided by 9? Yan po ay 3. At sa denominator naman, 99 divided by 9 is 11. May 3 over 11 na po ba sa ating choices? 3 over 11. Ito po, 3 over 11, letter D. Okay, for number 12 question. What is the decimal form of 263 divided by 500? Okay, medyo mabigat po pag tinitignan natin kaagad, pero madali lang po yan decimal form. Ito po yung ating choices, okay? So, paano po ba yan decimal form? Okay, baba ko po dito. 263 divided by 500. So, again, kapag ganito po yung given na 500, hindi po basta-basta yan may decimal. Ang madali pong decimal ay divide by 10, divide by 100, divide by 1,000. Okay, so ito po ay 500, hindi po medyo madali yan. So ito pong 500, gawin po nating 1,000 para 1,000. Okay, 1,000. Okay, so paano po yan? Di ba po yung 500, pag multiply natin sa 2, magiging 1,000. So ibig sabihin, mag-multiply po tayo ng 2 sa denominator, syempre sa numerator para pareho po. Okay, para balance. So, multiply lang po natin yan numerator. 263 times 2 is equal to 526 at sa denominator naman, 500 times 2 is 1,000. Okay, 1,000 na po yung denominator. Ibig sabihin, madali na pong i-decimal. So, paano po i-decimal yan? Ganito lang po yun. Kunin natin yung numerator, 526. And then, since divide by 1,000, i-move natin yung decimal going to the left 3 times kasi 3 zeros. Okay, 3 times. So, yung decimal ng 526 ay nasa dulo. So, move natin going to the left. 1, 2, 3. So, ito ay magiging 0.526 or 0.526. So, mayroon po bang 0.526? 0.526. Ito po, letter C sa ating choices. 0.526. Okay, so about this number 13 question, what is the percent form of 0.63? So, yung question ay i-convert daw natin yung decimal into percentage. So, 0.63 into percent form. So, madali lang po yan na i-convert into percent form. Ito pong decimal number na ito ay multiply lang po natin yan ng 100. Okay, so paano po i-multiply? Ang shortcut po niyan, i-move lang po natin yung decimal niya going to the right. Okay, so yung decimal po ng 0.63 ay yun. Move natin 2 times going to the right. 1, 2. So, yung decimal po ay nandito na po sa dulo. So, magiging 63 or 63 na lang or 63%. Meron po ba? 0.63. Ito po, letter C, 63%. Okay? Okay, number 14 question. Which is larger? 4 over 9 or 5 over 8? Okay, so alin daw po dito ang mas malaki sa dalawang fractions or rational numbers? So, ito pong AB fraction, C equal D none. So, ibig sabihin, ito pong equal na ito, mali na po kaagad ito kasi ang hinahanap po ng problem ay which is larger, yung mas malaki sa dalawa. So, nandito lang po yung sagot sa dalawa, 4 over 9 or 5 over 8. So, mamili po tayo ng mas malaki po dyan. Ano po? Na fraction. Ganito lang po yun. Kunin natin yung dalawang fractions or rational numbers. By cross multiply, multiply lang po natin. 4 times 8. What is 4 times 8? 32. Yung sagot po ay dito po yan. Kung saan po tayo nag-umpisa sa taas, doon po natin lalagay sa yung sagot. 4 times 8, 32. Ito naman po ay 5 times 9, 45. Dito po natin lalagay naman yung sagot. Okay, yung 32, katapat po niya ito. Yung 45, katapat po niya itong 5 over 8. Which is larger, 32 or 45? Okay, 45 is larger than 32. So, yung 45 po, ang katapat po niya ay 5 over 8. So, ibig sabihin, ito pong 5 over 8 na ito ay mas malaki or larger than 4 over 9. So, our answer is letter B, 5 over 8 is larger than 4 over 9. Salamat sa pood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.